At ang topic po natin, yung series na to, ay ngayong linggong ito ay Beatitudes, How Christians Must Behave. Itong series na ito ay galing po sa Beatitudes, which are part of the Sermon on the Mount. Katunayan, nung ako po ay bago-bagong Kristiyano, hindi ko ma-interpret. Totoo lang ito, honest ako sa inyo, itong mga talatang ito. Ang tagal bago ko naintindihan. Kumuha pa ako ng mga commentaries, nagtanong pa ako dun sa mga unang mga pastor bago ko talaga naintindihan. Kaya ang aking pakiusap sa ating message ngayon ay ituon ninyo yung inyong isip, focus kayo para lubos ninyong maunawaan itong topic na ito. So ito ay may pagka-doctrinal na inspirational din naman. Amen po ba? Kasi sayang kapag mga Christians tayo, dala natin ang Bible pero hindi tama. Kumbaga, hindi sakto kapag nakabasa tayo ng verses kung ano-ano yung interpretation natin, kung ano-ano yung sinasabi natin. Amen po ba? Pero of course, naiintindihan ko, kung kayo naman ay bago-bago pa lang nagbabasa ng Biblia, naunawaan kayo ng Panginoon. Lalo na ako, naunawaan ko po kayo. Ito ay mga reminder ko lamang doon sa mga medyo matagal-tagal ng Kristiyano na sana, ang prayer ko, huwag tayong out of context kapag tayo ay nag-share ng gospel. Lalo na doon sa mga life group leaders. Yung mga members, di bale. Pero halimbawa, nasa life group leader, ako yung life group leader, yung mga tanong, reflection, iba yung sinasabi. Pero ikaw mismo na life group leader, hindi mo alam. Para bagang ang layo nung sinasabi, ang layo ng context ng mga verses na pinag-aaralan. Amen po ba yan, mga kapatid? Huwag kayong magagalit. Sinasabi ko lang po yon. Iyon ay out of love. Kaya ako po sineshare sa inyo. Hindi ko sinasabing alam ko ng lahat ng Bible. Pero nagsisikap ako na ma-share ko sa inyo sa abot ng aking makakaya at sa biyaya ng Panginoon ay tama ang ating pag-interpret. Amen po ba, mga kapatid? So, simulan natin. Ang Beatitudes ay ang pag-i-introduce ng Panginoon ng mga attitude or heavenly attitude na dapat taglayin ng kanyang mga tagasunod. Ang mga attitudes na ito ay inelaborate ng lahat ng sumulat ng buong New Testament. At ang sermon na i-deliver ni Jesus, dito ay tinagurian ng mga scholars na the Christian Manifesto or the Magna Carta of the Christian Faith. Ibig sabihin nun, ang halaga nito, napaka-importante. By the way, ang unang nagbigay ng title na Sermon on the Mount, referring to the saying of Jesus, ay ang historia na si Augustine noong 400 AD. Ngayon, kumbaga sa sermon construction, sa pagbuo ng message, ang Beatitudes, Matthew chapter 5, verses 1 to 12, ang pinaka-text o scripture ng sermon. Nahandoon yon sa chapter 5, verses 1 to 12. At ang lahat ng mga sumunod na sinabi ni Jesus, mula verse 13 hanggang chapter 7, verse 29, ay ang katawan at conclusion ng kanyang sermon. Dito ay in-expound ni Jesus ang Beatitudes. Beatitudes are the attitudes that should be seen among God's people in order for them to be called blessed. Sabi nga po ninyo ng malakas, blessed. Nice kong i-point out ang napakagandang bagay na ito. Alam nyo ba na ang tema ng huling chapter, ng huling book ng Old Testament ay judgment? Kaya nga, between Old Testament and New Testament ay nagkaroon ng 400 years of silence. Silence ang Diyos sa loob ng mahabang panahon na ito. Imagine na 400 years, hindi nagsasalita ang Diyos, hindi nagsasalita ang mga propeta. Ngunit after 400 years, nang isilang si Jesus at nang mag-umpisa siya sa kanyang pangangaral, ang word na unang lumabas sa kanyang bibig ay ito ang word na ito nga blessed. Ngayon ang tanong, sino sa inyo ang gustong maging blessed? Medyo mahina, ano? Hindi niyo gustong maging blessed kayo? Ulit. Sino sa inyo ang gustong maging blessed? Ayun, talagang lahat kayo gusto niyo. Ang isang pakahulugan ng salitang blessed ay happy. Sino sa inyo ang gustong maging happy?
Amen. Sino sa inyo ngayon ang gustong palaging pinagpapala ng Diyos? Amen. Kaya kung gayon, ay pakinggan po natin ito sapagkat ang Beatitudes ang susi ng pagkakaroon ng pinagpala at masayang buhay. At kung sa inyong pakikinig sa mga mensahe ay makadama ka ng hamon ng pagbabago ng attitude, magpasya ka agad na baguhin ang attitude mo. Kaya nga, ang pamagat ng ating series ay Be Attitudes. The attitudes we should be possessed as GLCM people, as GLCM family, in order for us to be called blessed. Mababasa natin ito sa Matthew 5 verses 1 to 3. Sundan ninyo sa screen. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya nagsimulang magturo sa kanila. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Minsan pa tayo manalangin, Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong buhay na salita. Turuan mo po kami upang aming malaman ang tunay na kahulugan, ang tunay na diwa, at ang tunay na naisin mo po para sa amin. Buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso, at ang mga salitang ito ay makuha namin, Panginoon, ng buong buo at matanggap namin upang kami ay iyong pagpalaing lalo na. At habang kami ay narito, ay tugunin mo ang aming iba't ibang mga panalangin at lukuban mo po kami ng iyong Espiritong Banal at iyong paligiran ng iyong mga anghel ang buluhagang ito at ilayo kami sa anumang gawa ng kaaway, sa mga maling kaisipan at sa anumang distraction ng aming pag-aaral sapagkat nais namin ikaw lamang ang mataas, papurihan at bigyan ng parangal. Sa ngalan ni Jesus, itong aming dalangin tayo magsabi ng Amen. Nang mga panahong iyon na nagtuturo si Jesus, siya po ay nakaupo. Hindi katulad ngayon, kayo nakaupo, ako nakatayo. Ibig sabihin noon, ako nagpapakumbaba, kayo matataas na tao kasi nakaupo kayo. Maliwanag sa lahat ng maliwanag sa lahat na isa siyang person of authority and honor. At totoo ito sapagkat siya ang may kapamahalaan sa buong universe at sa langit. Kaya naupo siya bilang may kapangyarihan at karapatang magturo sa mga tao kung paano dapat mamuhay ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, hindi lamang bilang guro, kundi bilang Panginoon at sarili niya tagapagligtas. What a great privilege to sit before such a person of authority and honor. Marahil kung ikaw ay isa sa mga nakaupo sa araw na iyon, hindi mo palalampasin ang bawat sasabihin niya. Sapagkat tiyak ng mga ito ay puno ng wisdom, preciseness, truth, and eternal value. Imagine, ituturo mismo sa iyo ni Jesus directly kung paano mamuhay ng tama, paano mag-behave. Ano ang nararapat na attitude ng isang sumasampalataya sa Kanya. Ewan ko lang kung aantokin ka pa. Baka kahit kinakagat ng langgam ang mga paa mo ng panahong iyon ay hindi mo mapapansin sapagkat focus na focus ka sa pakikinig sa Kanya. Siyempre, si Jesus ang nagtuturo at nangangaral. At marahil, hindi mo kakalimutang magdala ng ballpen at papel. Mali yon. Kasi noon wala pang ballpen. Oo, kayo nang wala pang ballpen. At marahil, iingatan mong mabuti ang notes mo. Hindi ko alam kung na-invento na yung mga papel ng mga notebook. You know? At siyempre, very passionate ka na i-share mo ito sa mga wala pa sa oras na iyon. Ngayon, paano nga ba dapat mag-behave ang isang Kristiyano? 8 attitude ang itinalakay ni Jesus na tinatawag na Sermon of the Mount. Huwag niyo kalilimutan, ito yung ating series, yung The Sermon of the Mount. Ang mga saying na ito ni Jesus ay ini-embrace ng maraming mga religious groups. Sikat na sikat po ito sa lahat ng relihiyon. Kahit ang mga non-Christian groups, katunayan, gaya ni Mahatma Gandhi, ginagamit niya ang mga saying na ito ni Jesus sa kanyang mga pagtuturo ng makataong pamumuhay. But we are privileged dahil believers tayo
ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, ay privilege din tayo na maunawaan sa ating panahon ng ibig sabihin ng mga aral na ito. So, simulan na natin sa unang Christian attitude na itinuro ni Jesus. At ang aking prayer, ang aking dalangin na tulungan sana tayo ni Lord na maiangkop yung ating understanding, yung ating itong panahon, sa panahon natin, ang konteksto na pag-aaralan natin ngayon. Be poor in spirit. Matthew chapter 5, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sa unang pagkakinig, ano ang kaugnayan ng blessed sa poor in spirit? Parang magkakontra. Kasi pinagpala, pagkatapos, dapat pala maging mahirap ka. Parang hindi naka-align sa isang normal na kaisiman. Tama po ba, mga kapatid? Kaya yun ang dahilan kung bakit nais kong mag-focus kayo sa aking pangaral at maunawaan nyo ito. Sabi mo sa iyong katabi, mag-focus ka na, please. So, blessed are the poor in spirit. Ano bang ibig sabihin ng pagiging poor in spirit? Sa tulong ni Lord ay ating maunawaan ng lubos ang kahulugan nito. At anuman ang nais ipabatid ni Lord sa atin tungkol dito, isang bagay ng tiyak na sa atin ang pagpapala ng Diyos kung tataglayin natin ito. Blessed are the poor in spirit. The word blessed means to be happy or filled with joy. The use of this word has to do with the atmosphere in heaven. Heaven is a blessed place. Heaven is a place of peace, a place of joy, and a place of happiness in the highest scale beyond our capacity to imagine. Subalit, kahit narito pa tayo sa lupa at wala pa sa langit, maaari nating ma-experience ang blessedness na ito sapagkat kung tunay talaga tayong mananampalataya, mayroon tayong access na maunawaan ang mga makalangit na bagay. Amen. And take note, hindi sinabi sa verse na isang araw tayo ay magiging pinagpala o blessed. Kundi right now ay posible ito when we possess these heavenly attitudes. Ibig sabihin nun, kahit wala pa tayo sa langit, mararanasan natin na parang tayo nasa langit. Kapag meron tayong attitude, yun yung tinatawag na heavenly attitude. Makalangit na mga pag-uugali. Sabi mo sa iyong katabi, makalangit na pag-uugali. Meron ka ba niyan? Tanong mo, meron ka ba niyan? Oo. Kung ganon, blessed ka. Hindi po naparito si Lord upang bigyan tayo ng buhay na malungkot, mahirapan tayo, bigyan tayo ng problema, suliranin, kundi ang gusto niya talaga sa atin, bigyan tayo ng buhay na abundantly blessed. Tandaan niyo yon, ilagay niyo yon sa isip niyo. Kung naghihirap man kayo, may problema kayo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang gusto niya sa lahat ng tao, pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung parang hindi blessed ang pakiramdam mo, ang buhay mo, hindi yan kagagawan ni Lord. Kagagawan mo na yan. Baka may problema ka sa mga decision-making mo. Maaari, hindi lang ngayon, o mga nakalipas. Baka yun ay resulta ng maling decision mo. Baka hindi rin tama ang mga choices mo. Baka mali ang pagpili mo sa iyong asawa ngayon. Joke lang yun. Joke lang yun. Alam niyo, pag nagsesermon ako, kasi ang mukha ko, hindi ako kengkoy eh. At akong seryoso. Para hindi kayo antukin, kaya hirap maging pastor eh. Imagine, hindi naman ako binabayaran, gusto ko, mapatawa ko kayo. Hindi ba, punta nga kayo sa yung mga nagpapatawa di ba? Sa mga function, di ba, gano'n, nagbabahayot pa kayo. Ang papahalan nga ninyo, ako tatalapat dapat ng malungkot. Joke lang kayo mga kapatid. Eto, nang bumaba si Lord dito sa lupa, may dala-dala siyang pagpapala. At para sa iyo ang mga pagpapalang iyan, mga kapatid. Kaya upang ma-enjoy mo ito,
makinig kang mabuti at inawain mo ang ating topic ngayon. Be poor in spirit, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Number 1, ano yung papakita natin sa poor in spirit? Pagdating doon sa definition. Sabihin nga natin, definition. Ano ang kahulugan nito? Sa ating panahon, ang pagiging pinagpala ay nakaugnay sa pagkakaroon ng mga bagay na ating dinidesire. Kasama ako din doon. Ako, ganun din ang gusto ko. Kaya nga, ang nauso, ang expression na, di ba, yung sana all, di ba, nauso yung salitang sana all, di ba? Meaning, kapag may nababasa tayo sa social media ng mga post ng mga successes sa trabaho, sa relasyon at mga pangarap na natupad, sinasabi natin, sana all. Di ba, gano'n? Kaya nung mag-post si Sir Reby, no, yung binuksan yung kantina, dinurok-question pa. Gusto ko sana magsabi, sana all. Reby, ito si Reby. Sabi, sa tito ko yan. So, para may mga ganito ang isang tao, ang common thinking ay gusto natin ay blessed tayo. Ngayon, why? Because poverty in human thinking has nothing to do with blessed. Di ba? Kaya nga magtataka ka, sinabi blessed. Tapos sabi ni Lord, blessed kayo na kayo ay poor in spirit. Kaya ito yung ating tinatalakay, mga kapatid. Ngunit bago pa natin i-unveil ang meaning ng poor in spirit, atin munang alamin what it is not. Ayan. Alin ba yung hindi poor in spirit? What it is not. Nakakaintindihan ba tayo sa aking mga pasimula? What being poor in spirit is not. Ayan. Una, it is not being poor materially. Ibig sabihin yung talatang ito, hindi nangangahulugan yung poor, may relationship doon, may kaugnayan doon sa pagiging mahirap sa material. It is not being poor materially. Sa totoo lang, wala talagang gugustuhing maging mahirap para lamang tawaging kang mapalad. Amen po ba? Uy, mapalad ako kasi naghihirap ako materially. Wala akong pera. Uy, tingnan niyo ako, wala akong pera, mapalad ako. Baka sabihin sa'yo, punta ka na sa hospital. At hindi dahil mahirap ang isang tao, nakahihigit siya sa hindi mahirap. Yun yun. What being poor in spirit is not. At hindi rin ibig sabihin na mas masaya siya dahil mahirap siya. Alam nating lahat na ang kahirapan ay malaking sanhi ng sakit ng lipunan gaya ng karamdaman, kalungkutan, mga krimen, at iba't ibang kaguluhan at pagkasira ng pamilya. Ay nasaan ang blessedness doon? Nahandito ang blessedness sa pagbibigay ng microphone ni Brother Gani. Blessed ito. Kaya, pakipatay na anak. Kaya, hindi tumutukoy ang being poor in spirit sa financial poverty. Naintindihan nyo mga kapatid. Kapag nabasa ninyo, by the way, ito bang Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, nabasa nyo bang lahat yan, mga dating Christian? Alam nyo ba, taas nga kamay, taas ang kamay. So, sa totoo lang, naintindihan nyo ba ang ibig sabihin nito? Na gusto ni Lord na maging mahirap kayo? Yung bang ibig sabihin noon? Nagtanong ba kayo sa inyong sarili pagkatapos yung mabasa ito? Kaya, hindi tumutukoy ang being poor in spirit sa financial poverty. Pangalawa, it's not being poor behaviorally. Hindi mo kailangang magpakita ng outward na pa-humble effect para masabing poor in the spirit. Hindi ito nangangahulugan na dapat ay simple ka lang o pabanal effect, palagi kang malungkot, mahabang mukha mo, o ikaw ay nagkukunwaring napakabanal mo. Hindi yon. Hindi ito nangangahulugan ng bawal kang magsaya, bawal tumawa, bawal mag-TikTok, hindi yon, o mag-enjoy sa mundong ito. Ngayon, bakit ganon? Bakit pa ginawa ni Lord yung mundo na maganda at maraming pwedeng enjoyin, natanawin, pagkain, masasarap na pagkain, activities, kung gusto ni Lord ay masyado tayong very killjoy na lahat. Hindi yon mga kapatid. Ano? Sa palagay po ba natin ay pinasarap ni Lord ang lasa ng pagkain para hindi tayo makakain? Hindi ba? Siyempre, pinasarap ni Lord yun para marami tayong makain. Amen po ba? Ginawang kaakit-akit ang dagat at ilog. At ginawang magandang landscape ang mga bundok
para hindi ipagkait sa atin, para mag-enjoy tayo dito. Amen po ba? Kaya hindi masama ang mag-enjoy, mga kapatid. Basta, malinis at hindi ka nag-engage sa mga kasalanan at sa bawal na gawain. At nakapaloob sa madisiplinang pamumuhay ang ating ginagawa. Meaning, may tamang paglalaan ng budget at hindi nakakaapekto sa iyong mga commitments, relationship, and church life. Ibig sabihin nun, balance yung ating buhay. Hindi puro saya, kundi titingnan mo rin kung ano ba yung healthy life mo. Although, pwede tayong lahat na mag-enjoy. Nakakaintindihan tayo, mga kapatid. Katunayan, healthy activities ang mga fun activities na iyan. Nakakatulong ito upang mas maging productive tayo. Magandang outlet ito kapag exhausted na tayo sa ating mga trabaho. At na makabubuti sa atin ang maging masaya palagi. Hindi tinuturo ni Lord na palagi tayong malungkot. At nakakapagpapahaba ito ng buhay, yung sinasabi nating mga healthy activities. At tayo ay masaya. Kasi ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 17, verse 22, kayong ang bumasa, mga kapatid, ayan, sabi mo sa iyong katabi, kaya maging masayahin ka na ngayon. Ang ngitian nyo na yung inyong katabi, yung napakaluwang na bibig ng ngiti. Ngitian nyo na nga, yung malaking ngiti. Sige, Hindi nakakawala ng kabanalan ang paghalakhak, mga kapatid. Kasi minsan baka hindi natin alam yung kahulugan ng pagiging Kristiyano. Hindi, pag Kristiyano, dapat palaging banal ka, palaging talaga, at hawak-hawak mo yung Bible mo. Wrong po yun, wrong. Hindi po yun. So what does being poor in spirit mean? Ito na yun. What does being poor spirit in mean? Ang ibig sabihin, realization of our total bankruptcy before God. Yan ang ibig sabihin yan. Yung bang pag humarap ka sa Diyos, talagang zero ka. Ni wala kang pagmamayabang, ni isip po, walang kwenta ang buhay mo. You are nothing. Yun talaga yun. Being poor in spirit means that it brings us blessing upon realizing that before God, we are totally bankrupt. Ibig sabihin, pag nalaman mo ang kahulugan ng poor in spirit, a blessing pala kapag na-realize ko sa harap ng Diyos, talaga palang zero ako. So, kailangan ko ang Diyos sa aking buhay. Yung pala, we are nothing apart from Him. We can never enter His kingdom until we come to know and admit that we are totally spiritually bankrupt. Sabihin mo nga sa iyong katabi, spiritually bankrupt. Sa Greek po, o sa original, may dalawang kahulugan ang word na poverty o yung kahirapan. Una, to be so poor. You have to work each day just to live through that day. At kapag isang araw lang na hindi ka gumawa, ay kawawa ka na, wala ka nang kakainin bukas at wala kang lakas upang gumawa sa susunod na araw. Pangalawa, to be utterly destitute. To be utterly destitute. It speaks of being without any means of support whatsoever. It means you are hopeless, no friend, no family member to help you. It means you have no savings, nothing even to sell, make money. It means there is absolutely nothing to help you survive. Ang word na ito ang ginamit referring to Lazarus. Sa Luke chapter 16, it means to be a beggar. Ang kahulugan ng poverty na tinutukoy sa ating text ay ang ikalawa, to be utterly destitute. It means to be a beggar before God. Ibig sabihin nun, pulubi tayo sa harap ng Diyos. In the sight and presence of God, we are spiritually beggars. Kanina ang ginamit ay spiritually bankruptcy. Ngayon, ang ginamit ay spiritually beggars. We have nothing with which we can redeem ourselves from our spiritual bankruptcy. Ibig sabihin,
wala tayong lakas, wala tayong magagawa. Zero tayo, wala tayong pwedeng gawin para matubos ang ating sarili doon sa pagiging spiritual bankruptcy. Kasi nga, pag malayo tayo sa Diyos, we are helpless before God. Ito ang katayuan ng tao. Kaya, sabi ay, blessed are the poor in spirit, kapag ka naintindihan mo yun. It actually, ang reality sa lahat ng tao, ngunit, mapalad ka, blessed ka, kung ganito mo tinitingnan ng iyong sarili sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin nun, pag nakita mo, ay wala talaga akong magagawa kung wala ang Diyos, yung aking galing, yung aking pera, yung lahat-lahat ng ito. Gusto ng Diyos yan. Blessed ka. Kasi hindi ka mayabang sa harap ng Diyos. Kasi alam mo, hindi ka makakatanggap ng kaligtasan kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Kaya ang blessed yung mga taong yan. Iyon ang context ng sinasabi ng ating binasang verse. Blessed ka kung ganito mo tinitingnan ang iyong sarili sa harap ng Diyos. Walang anumang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lahat ng tao sa sanglibutang ito. Kasi walang mabuting bagay na taglay sa mata ng Diyos. Ano ang lesson, mga kapatid? Maaring meron tayong lahat ng mga bagay na ninanais natin sa mundong ito. Ano ba yon? Gusto natin ng magandang bahay, pera, kapangyarihan, subalit walang kabutihang idudulot ito sa buhay mo apart from God. Nakaintindihan po tayo. Pwedeng matalino ka, mahusay ka, magaling ka sa maraming larangan ng buhay, very promising ka, may magandang future, subalit walang kabutihang idudulot ito sa buhay mo apart from God. Kaya hindi niya sinabing, blessed are the man na maraming pera. Blessed are the man na gwapo at magandang babae. Blessed are the man na magagaling, matatalino. Hindi yun ang sinabi. Ang sinabi, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, kinikilala mo na kailangan mo ang Diyos. Kinikilala mo sapagkat ikaw ay walang-wala. Na lumabas ka sa sanlibutan ito na ikaw ay makasalanan. Kaya, lahat ng ito, they all mean nothing before God. Lahat ng ito, ng ating ginagawa sa buhay na ito, bali wala ito sa Diyos kapag hindi mo pa siya kilala at kapag hindi mo tinanggap si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. In order for my life to have meaning, ito na yon, I must know and admit my spiritual bankruptcy. Bago ka makalapit sa Diyos, ito yon. Bago mo tanggapin si Jesus, dapat sa ganito kang kalagayan. I must know and admit my spiritual bankruptcy. Hindi mo ipagmamalaki ang religion mo. Hindi mo ipagmamalaki ang kabaitan mo. I must acknowledge that I bring nothing to the relationship I had with God. I must recognize and accept that Jesus pays it all. Jesus offers it all, and Jesus gives it all. Doon ko lang tunay na maintindihan ang pagiging tunay na mapalad, mga kapatid. Ano pa? Poor in spirit, description. Kanina, definition, ngayon ay description. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Upang maunawaan natin ng lubos ang ibig sabihin nito sa atin, ilarawan natin ang mga katangian ng pagiging poor in spirit. Kanina, na-describe natin yung pagiging poor in spirit. Pagka poor in spirit noon, ibig sabihin noon, baliwala kung ano meron ka. Ikaw ay nating. Ang Diyos lang talaga ang kailangan mo. Kaya yun yung definition. Yun naman, yung description nito. Tingnan natin at suriin ang sarili kung taglay natin ang mga ito. Una, yung tinatawag na awareness. We must be aware of how poor we are. Yung poor in the spirit. We must be aware of how short we come to being what God expects us to be. Romans chapter 3 verse 23. Basahin ninyo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mga kapatid, yung mga hindi pa lubos na naunawaan ito, ibig sabihin, mga kapatid, sa pagkasilang mo sa mundong ito, kahit meron kang ginawang kabaitan, meron kang ginawang kabutihan,
ang tingin pa rin ng Diyos sa langit, makasalanan ka. You are condemned. Makasalanan ka. Malayo ka sa Diyos. Kaya sabi, for all have sinned. Lahat ng tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dyan, lahat ng ipinanganak, kahit siya merong relihiyon, pupunta siya sa kapahamakan sa impyerno. Ang Bible po ang nagsabi noon. Hindi ako humuhusga noon. Kahit mabait ka, sa impyerno pa rin ang tungo mo. Dahil, sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit? Yung kabaitan mo, hindi pwedeng ialay mo sa Diyos para mapunta ka sa langit. Kasi hindi tumatanggap ang langit ng kaunting kabaitan at ng kaunting kasamaan. Kaya tutuloy natin. Kaya for all have sinned and fall short of the glory of God. Gusto kong ma-simplify talaga ito para maintindihan natin lahat. For the sake yung mga hindi pa nakakaalam nito. We must be aware of how lost we are before God. And we cannot depend on our own good works and good external conduct to be worthy of Him. Kahit ako bigay ng ayuda, kahit ako bigay ng pera sa inyo, kahit ako nagpatayo ng gusali, ng simbahan, ang ibig sabihin nun, makasalanan pa rin ako sa harap ng Diyos. Kaya we must be aware that we are in a hopeless situation. Mamaya, mas maiintindihan nyo, di baliwala pala itong ginagawa kong kabutihan. Mamaya, maiintindihan nyo itong lalo. Ang problema ng tao ay ang kanyang internal character. Isa lang ito. Pwedeng externally ay mag-exhibit tayo ng good conduct, but God knows us internally. Alam niya yung ating puso. Ito ang malaking problema ng mga Jewish leaders. Punta tayo sa mga unang mga pari noon at sa mga Jewish. Nang panahon ni Lord, pinapakita nila sa mga tao na sinusunod nila ang strictly yung kautusan, yung 10 utos ng Diyos. Ngunit sa kanilang kalooban, makasalanan din sila gaya ng mga ordinaryong tao. At ito rin ang problema natin kahit sa ating panahon. Hindi lang sa panahon ng ating Panginoon. Kahit sa panahon natin, maraming mukhang mabait, mukhang magalang, mukhang harmless, mukhang mapagkakatiwalaan, at ito talaga marahil ang gusto nating maging tayo. Ngunit, sa ating kalooban, andon ang problema. May mga isinasaloob tayo na tayo lamang ang nakakaalam. Na sekreto natin sa buhay, itinatago natin ito sapagkat nakakahiyang malaman ng iba sapagkat magbabago ang pagtingin nila sa atin. Kaya kino-cover up natin ito ng pagiging mabait na panglabas. Ako lang ba ito? Kayo hindi? Kayo lang ba ito? Ako lang ba ito? Naintindihan niyo mga kapatid? Totoo lang. Ganun ba kayo? Hindi ba? Gusto niyo makita, masabi, mabait ako, maayos ang buhay ko. Pero sa totoo nun, pag sinayaan, hindi eh. Meron ka rin itinatagong kasalanan eh. Mapanghusga ka. May kayabangan ka rin. Yung sabihin mo, alam niyo, humble ako. Oh, mayabang ka na nun pag sinabi mo humble ka. Hindi ba? Humble ka na. Ay, mabait ako. Ayan. Kung magiging honest lang talaga tayo, magkakaroon ka ng awareness na kung hindi sa kahabagan ng Diyos, wala talaga tayong pag-asa. Doing good deeds is not enough. God is looking at our hearts and not just our actions. Being a Christian is not just a matter of performance. It is a matter of perfection. Makinig kayo mga kapatid. Ang hinihingi ng ating Diyos sa langit, para ka mapunta roon. Ang prayer ko, makuha niyang leto. Para paglabas nyo dito, save kayong lahat. Ang hinihingi, ang prerequisite, kailangan, perfect, ang pupunta sa langit. Walang kasalanan. Paano mangyayari yon? Hindi mangyayari yon. Hindi ka makakapunta sa langit. Alam ng Diyos yon. Kaya, ang ginawa niya, Diyos na nagkatawang tao si Jesus, walang kasalanan, nag-ministry 3 taon, nakisama sa mga tao na walang bahid kasalanan. May pinapunta siyang
anak, walang kasalanan. Galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Hindi galing kay Virgin Mary. Ginamit lamang si Virgin Mary. Yun talaga, kaya siya naging perfect galing siya sa langit. Hindi dahil kay Virgin Mary. Although si Virgin Mary ay virgin noong nasinapupunan ni Jesus. Lumaki siya, walang bahid kasalanan. At si Jesus, na walang bahid kasalanan, kinuha niya lahat ang ating kasalanan. Lahat yon mula sa ating pagkasilang hanggang sa lumaki tayo, hanggang sa ating kamatayan. Lahat ng ating kasalanan, kinuha niya. Paano niya ginawa yon? Binigay niya ang kanyang sarili nang siya ay mapako sa krus. Lahat yon. Kaya sabi, it is finished. Nagawa na niyang lahat. Lahat ng kasalanan ko, lahat ng kasalanan ng tao, nagawa na niya. At iyon ay nangyari 2,000 years ago. At nasulat sa banal na kasulatan. Napako siya, nahirapan, namatay, nabuhay, nabaguli. At siya ay umakyat sa langit. Ngayon, dahil dyan, nung siya'y nakapako doon sa krus, lahat nga ng kasalanan ay kinuha niya. Kinuha niya ngayon. Lahat yan eh. At iyon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita ko, Lord, lahat pala ng aking kasalanan, kaya ka pala napako dahil sa akin. Yung aking pagsisinungaling, yung aking pagiging chismoso, pagkainggit, yung aking judgmental na isip, lahat pala to kinuha mo. Hindi pala ako pupunta sa langit kahit ako gumagawa ng mabuti. Kasi yung aking kasalanan, kinuha mo na. At sinampalatayanan ko yun, yung lahat ng aking kasalanan, binigay ko ngayon kay Jesus. Kasi nanampalataya ako, Lord, binibigay ko po sa iyo ang aking lahat ng kasalanan. At si Jesus ngayon, sa aking pananampalataya, kinuha ko ngayon yung kanyang kabanalan. Yung kanyang pagiging walang bahid kasalanan. Yung pagiging perfect. Nanampalataya ako, yung kanyang pagkapako sa krus, pamagitan ng pananampalataya, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon sa sarili ng pagligtas, kukunin ko ang kabanalan mo, kukunin ko ang pagiging wala kang kasalanan. At kapag yun ay totoo sa iyong buhay, pwede kang pumunta, pwede kang mapunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Bakit? Kasi perfect ka na. Saan nanggaling yung perfection? Hindi sa'yo. Nanggaling yung perfection kay Jesus doon sa kanyang pagkabayubay sa krus, hinugasan ng kanyang banal na dugo ang lahat ng ating kasalanan. Kaya nagkaroon ng substitution. Sabihin nga ninyo, substitution. Ako na makasalanan, kinuha ni Lord ang lahat ng aking kasalanan, ipinako sa krus, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pagiging sinless, yung kanyang pagiging perfect, ibinigay niya ngayon sa akin. Kaya ngayon, pwede akong pumunta sa langit. Tanong, meron ba akong ginawang kabutihan para mapunta sa langit? Wala. Hindi requirements ang kabutihan para ka mapunta sa langit. Hindi good work. Sapagkat ang kaligtasan ay pananampalataya, biyaya ng Lord, regalo ng Diyos. Sumampalataya ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay pupunta sa langit. Pastor, bakit pa tayo gumagawa ng mabuti? Kaya tayo gumagawa ng mabuti ay upang ipakita sa lahat ng mga tao na hindi pa Kristiyano at tumanggap kay Jesus na totoo ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Kailanman ng isang taong nagsasabing siya ay tunay na Kristiyano at hindi gumagawa ng mabuti, questionable yun. Ibig sabihin nun, religion lang ang kanyang tinanggap. Sa isip lamang. Walang born-again experience sa nangyari sa kanya. Ibig sabihin nun, hindi sa tunay na born again. Ang isang born again Christian, ang isang taong ligtas, nagkakasala man siya, nagsisisi siya sa kanyang kasalanan at nakukonbik siya ng banal na Espiritu na gusto niya palaging magbago na magbago from glory to glory ang kanyang ginagawa for the glory of God palagi. Kung talagang born again Christian ka na. Kaya, ang banal na dugo ni Jesus, ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sufficient and efficient. No need. Hindi mo kailangan ng relihiyon. No need yung good works para ka maligtas. Kasi sufficient. May bisa at sapat na. May bisa, sufficient and efficient. May bisa at sapat na yon. Sakto na yon. Hindi mo na kailangan dagdagan. Walang dagdag bawas doon. No need ang relihiyon.
Katunayan, pwede kang maligtas sa ilalim ng tulay. Pwede kang maligtas sa ilalim ng punong kahoy. Naalala niyo yung katabi ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nakabayubay sa krus. Sabi niya, Lord, pag-akyat mo sa langit, alalahanin mo ako, yung magnanakaw, di ba, sa katabi siya. Pero sabi niya, ngayon din. Hindi niya sabing bukas. O pagdating ko sa langit, maliligtas ka. Hindi, sabi, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Bakit? Sinabi ni Lord John, nakita ni Jesus sa puso ng magnanakaw na kabayubay sa krus, ang puso niyon, ng pusong nagsisisi sa kanyang mga ginawang kasalanan at gusto niyang magpaligtas kay Jesus. Kaya ligtas siya. Pero ang isang tao na reliyon ang kanyang pinangahawakan, yung mga sakramento sa reliyon at yung iba't iba mga paniniwala, hindi ka tatanggapin sa langit. Lahat ng iyan ay basura sa Panginoon. Ang tinatanggap lang sa langit ay iyong tumanggap kay Jesus at iyon ang bisa noon, yung pagtanggap mo kay Jesus sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi sa iyong mga ginawa. Pero of course, uulit ko, ang mabuting gawa ay kailangan after maging Kristiyano ka. Kasi doon tayo bibigyan ng gantimpala. Doon nagsisimula ang reward sa bawat ginagawa mong mga kabutihan. Amen po, kaintindihan tayo. So ituloy po natin. Kaya, na hindi na ngayon na ma-aware tayo po dito. Pangalawa, yung tinatawag ng acknowledgement. Isang bagay na maging aware tayo na ating tunay na kalagayan, kanina nabanggit natin, ngunit ibang bagay ang pag-amin nito. Tingnan natin. Sabi natin kanina, medyo nag-segue lang ako. Gusto ko lang sa simple way maintindihan ninyo paano ang isang tao ay maliligtas. Hindi sa mabuting gawa. Ang isang pulubi ay, ulitin ko, ang una spiritually bankruptcy, ngayon ay spiritually beggar. Nakakaintindihan tayo mga kapatid, ha? Malinaw ho tayo, ha? Malinaw, hindi ho magulo. Tindihan tayo nga kamay, kung naintindihan niyo ako, ang kalagayan natin ay spiritually bankrupt tayo, spiritually beggar tayo sa harap ng Diyos. Dapat alam natin yun para ka maligtas. Ang isang pulubi ay hindi manghihingi ng limos, ito, mga ano ka na to, mga illustration na to, kung hindi niya tinatanggap na siya ay pulubi. Tama ba yon? Bakit ka manghihingi ng limos kung hindi mo tinatanggap na pulubi ka? In the same way, hindi mo tatanggap ng taong kaligtasan mula sa Diyos at lahat ng pagpapalang kaakibat ito sa kaloob ng Diyos kung hindi nga niya tatanggapin na siya ay totally and spiritually bankrupt before God. Without pretensions, without cover-ups, but a humble admission of his true condition that he is a hopeless sinner who desperately need the grace of God. Ang problema, kaya hindi maligtas ang tao. Dahil doon sa mga maling pagkakaalam natin at pagkakilala natin. Gustong-gusto natin na tayong ay napaparangalan. Ang mga tao gusto. Kaya nga, di ba, maraming mga tao na kung ano-anong mga sinasapian. Di ba? Yung ano yung mga sinasapian, nabanggit ito ni Pastor Ber doon sa nung mamatay yung kanyang kapatid. Di ba gustong-gusto natin yung mga relihiyon na mukhang banal tayo, mga naka-istol pa yung iba, at talagang gusto na doon ka sa hierarchy. Di ba? Pag iyan ang paraan ng isang tao para maligtas sa achievement, hindi ka talaga maliligtas. Kasi sinasabi dito na kilalanin mo na ikaw ay spiritually bankrupt before God. Paulit-ulit ako. Kahit ano ang gawin mo, hindi mo pwedeng i-cover up yan ng iyong mabubuting gawa. Maliban, magkaroon ka ng humble admission sa totoong kalagayan na ako pala ay walang pag-asa na makasalanan pala talaga ako. Kahit ako merong relihiyon, kahit ako mabait na bata, kahit ako mabait na nanay o tatay, talaga palang kailangan ko si Lord kasi hindi pala maliligtas ang aking kaluluwa. At mangyayari lang ito dahil sa biyaya niya. Kasi ang biyaya nga ay regalo, ibinibigay, hindi pinaghihirapan. Okay, nakuha po ninyo mga kapatid. At dito lamang makakamit ng tao ang pagtugon ng Diyos. Pag nakita mo, spiritual beggar ka, spiritual bankrupt ka, at kailangan mo ang grasya ng Diyos. Kasi nga, ang salvation, ang kaligtasan ay grasya. Ang isang taong hindi aware sa kanyang spiritual poverty,
Subalit, tinakpan lamang ito ng magagandang panglabas na kabutihan ay nasa isang malaking panganib. Kaya yung mga taong relihiyon ang kino-cover up. Ay, may relihiyon na ako. Ang galingan ng relihiyon ko eh. Ang laki-laki ng building ko, ang tataas oh. Naku, ang gagaling ng mga leader na ito. Graduate pa ito sa UP. Mga spiritual to, mga advocate ito. Kung iyan, ang sinasabi, para ka maligtas, zero lahat iyan. Kasi hindi nga iyan ang requirements. Kailangan makita mo sa harap ng Diyos, spiritually beggar ka. Kailangan mong biyaya, spiritually bankrupt ka. Kailangan mo ng Diyos. Merong isang illustration, mga kapatid. Isang land developer ang nakabili ng isang dump site, yung tambakan ng basura. Mura niyang lang nabili ito, ginawa niya itong isang subdivision. Nilagyan niya ng mga kalsada at sidewalks. Tinaniman ng mga halaman upang maging maganda sa paningin. Ginawa niya ng magarang entrance ang village. Kaya maraming bumili ng bahay at nagsimulang lumipat sa kanyang village. Malaki ang kinita ng negosyante sa project na ito at isang araw, may isang bahagi ng isang sidewalk na nabiyak at ng mga sumunod na mga araw, lumaki ng lumaki ang mga bitak ng mga kalsada. Umabot ito sa mga kalsada at maging ang mga bahay ay unti-unti na rin nag-collapse. Kalaunan, tuluyan ang nag-collapse ang buong subdivision at itinuring itong condemn. Dahil dito, kailangang lumipat ng mga tao. At ang resulta, kulang pa ang malaking kinita ng negosyante sa malaking kaso kanyang kinaharap. At nakulong pa siya. What is the point, mga kapatid, sa aking sinabing ilustrasyon na ito? Do not build your life on the garbage of your own works, even if it looks good on the surface, because one day it will collapse and there is no remedy. Anong dapat? If you want to build your life, build it upon the solid rock, our Lord Jesus Christ. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Ano pa? As. Ang pulubing inaamin na siya isang pulubi ay aktong bilang isang pulubi. Kasi nga pulubi siya. Ano ang kanyang gagawin? Manghihingi siya ng limos. In the same way, a person who is truly aware that he is poor in spirit and accept his condition must ask God for His grace and mercy. Ito ang unang hakbang upang matanggap mo ang blessedness na tinutukoy ni Lord sa Beatitudes. Ito ang unang dapat mong pagdaanan bago maunawaan ang mabuting bagay na inihanda sa iyo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. At maranasan ang kanyang magandang plano para sa iyo. Ito ang prosesong dapat mong daanan bago ka gamitin ng Diyos para sa iba sa paraang nais niya para sa iyo. At ito ang patotoo ni Apostol Pablo na siyang dalhin kung bakit siya ay naging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Pakinggan natin ang mga talatang ito. Pwede ba kayo naman ang bumasa? Tulungan niyo ako sa Ephesians chapter 3, verse 7 to 8. Basahin po ninyo ng maliwanag at sabay-sabay. Ready, go. Amen. He counted his good works as rubbish and nothing. Si Apostol Pablo, isang Roman, isang Hudyo, kagalang-galang, may reputasyon, pero ang sabi niya, he counted his good works, yung kanyang mga ginawa, as rubbish and nothing. Bali, wala lahat ng kanyang ginawa. He practiced the principle of being poor in the spirit. He called himself the chief sinners. Sinabi niya siya ang pinaka-chief sinners. Si Peter dati ay may pagkamayabang. Hindi pa napipisa ang itlog, ay binibilang lang niya ang mga sisiw. Subalit sang araw, itinatwa niya si Jesus. At doon niya nakita ng lubusan ng kanyang sarili. How poor
He was in spirit before Jesus. Kasi meron siyang pagbabago. Nakita niya yung kanyang kasalanan. At nang siya ay makatanggap ng unconditional love, acceptance, and forgiveness, ano nangyari? Doon nagsimula na siya ay naging great servant of Jesus. Sa unang preaching niya, 3,000 agad ang naligtas. So, pangatlo na tayo, poor in spirit. Application. So, ito na, matuwa na kayo. Matatapos na ako. Matuwa ka na, matatapos na ako. Gisingin mo na yung inaantok na dyan. Tapikin mo lang. Malapit na. Application na tayo. Yung poor in spirit, parang hindi ako umaalis, mga kapatid. Kala nyo, madaling mag-sermon, ha? Kayo dito. Paano mo maisasabuhay ang attitude of being poor in spirit ng makatotohanan? Paano ko papatayin ang aking pride? Lahat ba kayo mayroong pride? Mahilig ba kayong kumain ng fried chicken? Oh, kain na lang kayo. Alisin nyo na yung pride nyo. Paano ko papatayin ang aking pride at isusurrender ang aking makataong kalooban sa Diyos? Ang kailangan lamang ay isang simple at taos-pusong paglapit sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng maraming seremonya. In His presence, be mindful of the perfect life He demonstrated and see the contrast between the way He lived and the way you live. At ito ang tutunaw ng iyong pride. Pag nakilala mo si Lord kung paano siya namuhay at kinopya mo siya, ginaya mo siya, tutunawin niya yung ating yabang. Kasi nakita mo siya kung paano siya sinakripisyo ang kanyang buhay. Nakita niya kung paano kanya minahal. Nakita niya kung paano kanya binigyan ng biyaya at nahabag sa'yo. Imagine, for 33 years ng kanyang pagkakatawang tao, tinukso siya ng lahat ng paraan. Ngunit, ni minsan ay hindi nga siya nagkasala. At ginawa niya ito upang ihanda ang sarili bilang handog na pantubos sa iyo. Doon sa krus ay pinagdusahan niya ang parusa ng kasalanan mo at kasalanan ko. Na dapat hindi niya ginawa, dapat tayong maparusahan eh. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Wala kang naitulong dito. Bagkos, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. You cannot do that for yourself. Wala po tayong magagawa para tayo maligtas. Wala tayong magagawa kahit pahirapan natin ang ating sarili. We need Christ. Kailangan natin si Jesus. And we are hopeless without His help. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Sa conclusion, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay mahal ng ating Panginoon. He will help you if you will come to Him as you are. Confess to Him the truth about your sin. Huwag kayong mahiya. Confess nyo sa Panginoon lahat ng inyong kasalanan. Yung weaknesses, yung faults mo, yung anxieties, your fears, your pride, your hypocrisy, your pretension. Lahat po yan. Come to Him with an honest and humble heart. Umiiyak ka man o hindi ka umiiyak, nababasa ni Lord ang iyong puso. Nang ang Panginoong Jesus narito sa lupa, na-encounter niya ang mga eskriba at mga pariseo. Alam nila sa kanilang sarili na makasalanan sila. Subalit ang nais silang ipakita sa mga tao ay iba. Nais nilang isipin ng mga tao na sila ay banal at matuwid. Ginagawa niya ito sa pamagitan ng external obedience sa mga religious activities gaya ng pananalangin na ginagawa nila sa mga lugar na nakikita ng marami. Nag-aayuno sila, ipinangingili ng araw ng pamamahinga at iba pang mga ceremonial practices. Sinisikap nilang maging malinis sa panlabas, ngunit walang totoong pagsisisi at panloob na transformation at pagbabago sa kanilang puso. Meron akong isang illustration dito, illustration 1. Isang mayamang lalaki ang nagpa-home service ng isang napapakonsulta ng isang magaling at espesyalistang doktor. At dahil mayaman siya, kaya niyang bayaran ng doktor kasama na ang abala sa pagsadya nito sa kanyang mansion. Kasi mayaman yung negosyante. Sabi ng pasyente sa doktor, Dok, natatakot ako dahil parang lumalala ang aking karamdaman. Ayaw ko pang mamatay, sabi ng negosyante. Gusto ko pang humaba ang buhay ko.
Sinuri siyang mabuti ng doktor. At matapos ito ay sinabi ng doktor sa kanya, ang pagbaksak ng kalusugan ninyo ay may kinalaman sa inyong mga kinakain. Kung susundin ninyo ang payo ko, yan sabi ng doktor dun sa negosyante na may sakit, mabubuhay pa kayo ng matagal. Kailangan ninyong magbago ng diet. So, maliwanag yon. So, ano pong mga dapat kong kainin? Sabi ng doktor. Sabi ng negosyante doon sa doktor, ano yung dapat kong kainin? Tanong ng pasyente. Lahat lamang po ng lumalangoy. Yan ang payo. Lahat lamang ng lumalangoy ang pwede niyang kainin, sabi ng doktor. After 2 weeks, ay babalik ako upang tingnan ang progreso ng inyong kalusugan, sabi niya. Pagbalik ng doktor, after 2 weeks, wala sa bahay ang pasyente. Itinanong ng doktor kung nasaan siya. Ang sagot ng gwardiya sa bahay ay nasa resort po siya, Dok. Nasa resort po siya. Nagtaka yung doktor. Anong ginagawa niya doon? Tanong ng doktor. Pinatuturuan po niyang lumangoy ang mga binili niyang mga baboy. Kaya ako natatawa. Tumatawa na si Sweet, hindi pa natapos yung kwento. Nabasa nito yung manuscript ko siguro. Illustration number 2. Malapit ang araw ng mga patay. Pinapaganda ng mga tao, mga puntod. Nililinis, pinipinturahan, dinidisensyonan ng mga, dinilagyan ng bulaklak, dinidisenyohan para maging kaaya-aya. Ngunit alam nating lahat na ang nasa loob nito ay isang may katawang nabubulok at mga butong walang buhay. Ganyan, inilarawan ng Panginoon ang mga reliyoso at ang mga Pariseyo. Anong sabi ng Matthew 23, verse 27-28? Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libing ang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti. Ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkakunwari at kasamaan. Mga kapatid, ganito ang mga taong hindi naunawaan ang lubos kung ano ang attitude being poor in spirit. Papalad po kayo ngayon kasi narinig po ninyo ito. Ang pagdalo sa gawain ay mabuti. Gayon din ang pagdalo sa mga fellowship na katulad nito. Mabuti rin na tayo umaawit ng mga spiritual songs, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, nagtatites, nag-i-involve sa ministry. Ngunit kung walang totoong attitude of being poor in spirit, walang silbi ang lahat ng ito. Hindi tayo maililigtas ng mga ito. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa tayo hinahatulan. Si Jesus ay tagapagligtas pa hanggang ngayon. By the grace of God, by faith, maliligtas tayo. Hindi by good works. Hindi natin kailangan magpenitensya. Ang kahabagan ng Diyos ay nasa atin. Ang ating kailangan lamang ay magsisi sa ating kasalanan. At tayo ay kilala natin tayo makasalanan. Kilala natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Sapagkat ang lahat ng kabutihan ay mastulang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pero ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang paghihirap ay sapat na upang tayo ay mapuntang lahat doon sa kalangitan na kanyang inihanda para sa atin. Pero ba tayong tumayong lahat, mga kapatid? Tapos ito, tinatawagan ko si Pastor Bear. Patapos ng awitin pagsamba sa ating Panginoon. Awitin natin siya ng mayroong pananampalataya, ng mayroong pananalangin, ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoon.
natin ito. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Amen, amen. Thank you, Lord. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mga kapatid, sa atin pong pagsamba sa Diyos, ay palagi po nating siyasatin ang ating sarili. Kaya tayo nabubuhay dahil lang sa Kanyang kahabagan. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Wala tayong pwedeng sabihin, Lord, ginawa ko po ito. Lord, wala. Zero lahat tayo. Kailangan makita mo na pulubi ka sa harapan ng Diyos, spiritually bankrupt ka. Pero kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, nagpaligtas ka sa Kanya. Si Jesus lang ang kailangan mo.